Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay ating pag-uusapan itong naging laro today ng Akari Chargers at Creamline Pulse Smasher kasi finally sila na po yung magkakaroon ng final match dito sa nagaganap na PVL reinforcement which is gaganapin po sa Monday. Pero meron pong mga issue ngayon mga kapolitika na kung saan is scripted or talagang planado itong maging match ng Creamline Pulse Smasher versus dito sa Akari Chargers. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So mga kapolitika, officially is Creamline versus Akari Chargers na nga po sa finals ang maglalaro. Pero nababalot po ng napakaraming issue at mga haka-haka ngayon at mga pinag-uusapan dito sa online world. Kasi alam naman natin itong naunang post ni Gretchen Soltones na kung saan is parang talagang sinasabi niya na sigurado na sila ang magmamatch dito sa finals. And idagdag mo pa yung nangyari kanina na kung saan is nagka-match nga itong PLDT High Speed Hitters kontra dito sa Akari Chargers. And natalo po itong PLDT sa loob ng 5 sets which is napaka-intense po yung naging laro nila. So doon sa set 5 kasi is nakita natin na match point na itong PLDT High Speed Hitters and then nasa 13 lang yung score ng Akari Chargers. So ano ang nangyari dito mga kapolitika is talagang ginawa nila ng paraan kasi doon si Madrigal is parang net violation na yung ginawa niya and then kinull out siya nung mga players nung PLDT. And then nag-video challenge, nag-request ng video challenge itong PLDT, itong mga coaching staff nila. And unfortunately is hindi sila napagbigyan mga kapolitika kasi meron daw rules doon and base doon sa rules nila na ipinakita is as long as nakaland na daw yung blocker and then na net touch niya yung na net touch yung blocker is hindi daw hindi net fault base doon sa FIVB regulation na sinusunod nila, okay? But sa tingin natin mga kapolitika ay yun po ay klaro na net violation. So ibig sabihin nun yung score na 13-14 ay dapat yung magkakaroon ng additional point yung PLDT which is sila na po yung dapat na manalo doon. Okay, but ang nangyari kasi pinutol daw ng PLDT yung laro doon sa 13-14 na na points, binigyan ng puntos itong Akari Chargers. So ang nangyari dito sa PLDT is parang nawalan sila ng confidence, okay? Parang na-disappoint sila at na-dismaya sila doon sa naging desisyon ng technical staff at pati rin nga itong referee kung kaya nawala sila dito sa momentum at nagtuloy-tuloy na nga yung pagkapanalo ng Akari Chargers which is yung naging official score ay 15-17 doon sa set 5. Okay? So ito ay dagdag doon sa sinasabi ni Gretchen Soltones kasi nga 'di ba na-postpone yung laro ng ng PVL reinforcement noong August 29, so na-move today which is August 31. So ang sabi doon ni Gretchen Soltones ay kaya daw na-move ay dahil doon sa merong issue na nag-party dito sa BGC and then merong hangover kinabukasan. Which is aside dito sa naging issue na parang sure na si Soltones na sinasabi niya na kung saan is para daw magkaroon ng additional days para sa training ng Creamline Pulse Smasher. Okay, so sa tingin ko dito is parang seryoso na ba or talagang sure na ba, sigurado na ba itong si Soltones na sila yung magkakamatch dito sa finals which is nangyari na nga today mga kapolitika. Officially ang Creamline versus Akari na nga ang maglalaro dito sa final round for the championship. So sa Monday na po yan, September 2. But before maglalaro yung final is maglalaro muna yung para sa third place or dito sa bronze which is itong PLDT versus Signal. So sister team po ang maglalaro. So sa finals is both pink team itong maglalaro para sa championship. Now, dito sa Akari Chargers, yun ang naging issue kanina, itong kanilang net violation na supposed to be is mananalo na itong PLDT. At may mga sinasabi na parang scripted or planado daw itong pagkakaroon ng rematch or match ng Creamline versus Akari Chargers mga kapolitika. So bakit nga kaya nasabi nila yun? Kasi itong Akari Chargers na pag-usapan or nabanggit natin doon sa ating mga previous video na top 1 yan sila dito sa Pool B. Ang top 1 naman dito sa Pool A ay itong Creamline Pulse Smasher. So kumbaga ay talagang equal yung maglaro. Yung top 1 is
magkakasumpake sila kung sino ba talaga yung matitira sa kanila na matibay. So ganun po yun, which is ito yung pinupush rin ng mga volleyball supporters na magkakaroon nga sila ng match. At meron nga mga nagsasabi na okay lang daw na itong Akari Chargers ang mga kalaban ng Creamline, kasi nga kung PLDT is baka mahirapan daw itong Creamline Cold Smasher, kasi nga doon sa naunang match nila is nanalo itong PLDT kontra dito sa Creamline. But hindi naman po ibig sabihin ng mga kapolitika na doon sa unang match is nanalo itong PLDT ay maipapanalo na yung laro sa susunod na match. Hindi naman po ganun, kasi merong mga tendencies na bumabaliktad rin yung resulta. Just like dito nangyari sa diba, Cheritigo versus PLDT, na yung una is nanalo itong Cheritigo and then all the while is nanalo naman itong PLDT. So hindi po hindi po basihan yung previous na game, kasi hindi natin alam yung mga adjustments na nangyayari while on training. So dito is talagang sinasabi lang na set up daw, kasi itong Akari Chargers ay malaking sponsor ng PVL. And in fact, yung ambassador nila na andito sa parang merong mga favorite kumbaga, especially kung yung sponsor is malaki ang bigay or yung budget. Dyan na po minsan nagkakatalo yan, kasi itong Akari ngayon is medyo meron sila mga kapolitika, kasi doon nga sa balita previously is sinasabi nila na baka magpapatayo ng venue para exclusive dito sa UAP or dito sa mga college na mga palaro sa volleyball. So ito yung binabalak ng Akari Chargers, ito nga kumpanya mismo na Akari, I mean. And at the same time sasali rin sila dito sa PBA. So ibig sabihin meron silang pambigay kumbaga. Okay, so dito is itong Akari, nakikita natin na malaking malaking sponsor ng PVL. And meanwhile itong Creamline Cold Smasher is pangpuno ng venue kumbaga. Okay, kasi sa sinasabi natin dream teams talaga na magkakasagupa itong magkakasumpaki itong Creamline at itong Akari Chargers. So dream match talaga yan ng mga volleyball supporters, mga kapolitika. But tayo is hindi tayo pabor dito sa mga sa mga dayaan or mga under the table na mga agreement na mga sinasabi nila. Okay, kumbaga gusto natin na kung manalo man itong Akari dito sa match sa PLDT is medyo malinis naman. Okay, so yun ang ating pinupunto dito mga kapolitika, kasi hindi naman tayo dito pabor, kasi gusto natin is fair or equal yung maging laro. Okay, but then again is wala nang tayong magagawa, kasi nasa kamay ng PVL committee yan kung sino talaga yung mga gusto nila na teams. Anitong Creamline is, di ba, wala na yung Chocomocho. Anitong Creamline is pangbuhay ng venue, kasi alam naman natin na talagang sold out yung mga tickets pag sila yung naglalaro. Okay, kasi doon na nakikita natin na sobrang dami na ng mga moments or chances na pwede nang tapusin actually ng Signal HD Spikers yung laro, but nahabol sila ng Creamline Cold Smasher. So yun ang nakikita at observation natin mga kapolitika. Okay, but then again is yun ang aking personal na opinion, ating personal nakita base doon sa naging match ng Signal HD Spikers at Creamline Cold Smasher. But on the other hand, meron namang mga times din, kasi dati, to be fair naman dito sa mga supporters ng Creamline is meron yung mga times dati na nahabol ng Creamline yung kalaban nila, especially itong karibal rin nila itong Signal, kasi na halimbawa match point na yung Signal, nahabol nila. Okay, andito pa nga dati sila Gemma Galanza at itong sila Eliza Valdez at itong si Toots Carlos. So kumbaga is meron ring mga pangyayari dati na kung saan is nahabol talaga ng Creamline Cold Smasher. Okay, so sa akin is medyo equal itong naging laro ng Creamline versus dito sa Signal HD Spikers. Marami rin nga ang nasasayangan dito sa Signal, pero wala tayong magagawa mga kapolitika. Talagang malakas itong hatak ng Creamline dito sa mga tao. Okay, sa sinasabi na nga natin is medyo boring itong PVL kung wala itong Creamline. Kumbaga itong Creamline ang nagpapahype ng mga volleyball supporters dito sa ating bansa. Okay, so itong PVL merong direktor yan, at parang showbiz lang din yan na kinakailangan is umingay. Actually sa tingin ko nga itong pagpapanalo dito kay Akari Chargers ay para rin umingay itong PVL, kumbaga para pag-usapan at talagang maging talk of the town siya. Okay, so ganun po yan. Kahit nga sa mga showbiz, mga kapolitika or sa entertainment, minsan ginagawan ng issue yung isang artista para umingay yung kanyang pangalan. So part of the game po yan. Okay, at part of marketing strategy.
So ito yung ating personal na overview at ating personal na opinion dito sa naganap na kung saan is itong Akari Chargers versus sa Creamline Cold Smasher ay parang setup. Okay, so sa tingin nyo ba mga kapolitika, ganun din po ba ang inyong iniisip? Or talagang fair lang din?